Sinimulan niyang ihanda ang gamot at haluin ito, at inakala niya na kung ihulog niya ang solusyon sa penicillin sa ibabaw ng staphylococcus na nakuha niya mula sa nahawaang lugar ng pasyente, mawawala ang staphylococcus. At natuwa siya, dahil ito ay isang tagumpay. Ang protagonist ay binati sa paghahanda ng unang antibiotic, Lapisan, at siya ay pinangalan ng lumikha ng penicillin. Ang kanyang tagumpay ay papurihan ng susunod na henerasyon. Kaya binigyan siya ng 100 skill points, at nakakuha siya ng bonus level up. Natuwa ang protagonist, dahil 2 beses siyang nag-level up at nakakuha ng 100 skill points. Nagtagumpay siya sa pagkuha ng bagong sangkap. Kaya't natutunan niya ang isang bagong skill, alchemy. Ang protagonist ay nag-click sa alchemy at ang paglalarawan nito ay nagbukas, na nagsasabi, ito ay ang kaalaman na nagpapahintulot sa tao na lumikha ng isang bagong sangkap mula sa mga umiiral na sangkap. Sa kaalaman ng alchemy, maaari siyang kumuha ng mas maraming sangkap na gusto niya ng mas mahusay. At naalerto dahil mababa ang kanyang kahusayan, nakapag-extract lang si Raymond ng mga substance na madaling i-extract, ngunit dahil mababa ang kanyang proficiency, hindi siya makakagawa ng mga komplikadong trabaho maliban sa simpleng pagkuha, pagsira at pagtanggal na nangangailangan ng catalyst, at lahat ng mahalaga dumaloy ang kaalaman sa kanyang isipan. Kaya't kung gagamitin niya ang kaalamang ito, ang mga sangkap na gusto niyang gawin at i-extract lamang niya ay maaari niyang bawasan ang dami ng mga halamang gamot na ginagamit at mabawasan ang gastos. Natuwa ang protagonist, dahil naririnig niya ang tunog ng pera na pumapasok dahil sa kaalaman ng alchemy na mas madali niyang makakagawa ng penicillin. Hindi nagtagal, inihanda niya ang pamahid at diretsyong ipinahid sa katawan ng ginang. Sa mga lugar na iyon, masaya niyang tiniyak sa kanya na gagaling siya mula ngayon, habang umiiyak si Hansen dahil gusto niyang magpahinga ng isang araw, ilang sandali pa, sila. Hindi ako makapaniwala na posible ito, dahil ang sumpa ay umaangat, at lahat ng mga batik sa kanilang katawan ay nawala, ngunit sila ay bumuti na ngayon. Nagpasalamat sila sa protagonist at nagtanong kung paano siya mababayaran sa kanyang tulong, dahil alam nilang mahal ang bayad sa paggamot. Ang mga babaeng iyon ay ang mga taong higit na nahiwalay at inabandona, maging sa mga nakatira sa mga slums, kaya walang paraan na magkaroon sila ng pera para bayaran. Pero okay lang si Raymond, dahil ang layunin niya ay gamitin ang pagkakataong ito para i-promote ang kanyang klinik. Ngumiti siya at tiniyak sa kanila na hindi nila siya kailangang bayaran, kaya hindi sila dapat mag-alala tungkol dito. Nilinaw niya na nagpasya siyang mamuhay sa pamamagitan ng pag-aalay nito sa kanyang mga pasyente. Kaya't ang makita silang lahat na gumaling ay ang kanyang gantimpala. Kung sumikat ang klinik ni Raymond dahil dito, sigurado siyang kikita siya ng malaki. Itinuro niya sa kanila na kung mayroong anumang mga pasyente na may katulad na mga sintomas, dapat silang malayang hilingin sa kanila na pumunta sa kanyang klinik, dahil gagamutin niya sila tulad ng ginawa niya para sa kanilang lahat. Ito ang pagkakataon ni Raymond, kaya gusto niyang matiyak na alam ng lahat ang ginawa niya para i-promote ang kanyang klinik. Hindi makapaniwala ang ibang mga babae na may isang tulad ni Raymond, dahil akala nila lahat ng healers ay bulok na sa kanilang puso, kaya napaisip sila kung maaari ba talaga siyang maging isang anghel mula sa langit para sa mga taong katulad nila. Samantala, natutulog si Hansen dahil sa pagod sa kanyang hectic routine. Samantala, kumakalat kung saan-saan ang mga chismis tungkol sa mga tao sa Crescent Street na gumaling. Nabalitaan ng mga tao na hindi man lang sila naniningil ng pera ni Healer Raymond. At laking gulat ng ginang, dahil si Raymond ang prinsipe na nagpatira ng kanyang klinik sa mga slums. Nakapagtataka ang lalaki, dahil iba si Raymond sa lahat ng bastos na prinsipe na iyon na nauna nang pumunta doon. Ang isa pang lalaki ay nagtaka kung ang protagonist ay pumunta sa slums para sa mga taong nakatira sa slums, at naisip niyang dalhin ang kanyang ina sa klinik ni Raymond. Kaya natapos ang pagsusumikap na pagalingin ang mga puso ng mga taong nasa slum na nasaktan. Isa pa, natapos na ang tagumpay ng tumulong sa mga tao sa mga slums. Kaya nakakuha si Raymond ng bonus ng level up at 30 skills points, at ang mga tao sa mga slum ay pala kaibigan na sa kanya. Sa ilang mga lawak, ang protagonist ay umiyak ng masaya dahil sa wakas ay nagtagumpay siya, at si Hansen ay lumabas sa kanyang silid at binati siya. Maraming tao ang nakapalibot sa klinik, at masaya si Hansen dahil puno ito ng mga pasyente. Ramdam ni Raymond na darating ang dakilang tagumpay, at kailangan lang niya ng 1 toneladang pera ngayon,
kaya gusto niyang maghintay sa kanya ang pera. Inutusan ng protagonist ang lahat na pumila at ipinaliwanag na kailangan lang niyang makakuha ng waiting ticket mula sa healer Hansen. Tinanggap sila ni Hansen, at tinanong ng protagonist ang isa sa mga pasyente kung saan siya nakaramdam ng sakit. Nagsimulang gamutin ng protagonist ang maraming pasyente, kaya nakakuha siya ng mga puntos ng karanasan. Natuwa si Hansen, dahil hindi pa siya nakakagamot ng napakaraming pasyente noon. Natuwa din ang protagonist dahil nakakakuha pa siya ng Hansen Experience Points at mas mabilis na nagkakaroon ng mga ito. Kaya dapat ay isang magandang desisyon ang pagkuha niya ng estudyante. Pinasalamatan ng matandang babae si Raymond sa pagtrato sa kanya at malugod na ipinaliwanag na hindi pa niya nakilala ang gayong palakaibigang manggagamot, at naisip niya na ang mga katulad niya ay mamamatay lamang kung sila ay magkasakit. Nagpasalamat ang lalaki sa protagonist, dahil iniligtas niya ang buhay ng kanyang ina. Ikinatuwa nito ang protagonist, dahil ito ang pakiramdam, at gusto niya itong maramdaman. Hinawakan niya ang kanyang kamay at siniguro sa lalaki na wala iyon, dahil masaya siyang makitang gumaling ang kanyang ina. Ang protagonist ay masaya na nakikita silang umalis, at nagmamadaling tumingin sa kanya at sinabing mayroon siyang biglaang tanong. Tinanong niya ang protagonist tungkol sa gamot na kanyang naisip para gamutin ang syphilis at kung paano niya ito nakuha. Ang protagonist ay naguguluhan at binibigkas ang sinaunang kaalaman na nakuha niya mula sa mga guho, ngunit pagkatapos ay tumanggi, dahil gusto niya ito mula sa pagkasira. Tinanong siya ni Hansen kung biglang sumulpot sa isip niya ang ganitong kaalaman. At pumayag naman si Raymond. Nag-alala ang protagonist at ipinaliwanag na hindi niya ito sinasabi dahil ayaw niyang sabihin sa kanya ang totoo. Pero ito ang katotohanan na bigla na lang siyang may talento rin. Gayunpaman, naisip ni Hansen na alam na niya ito ngayon, at nagtaka si Raymond kung ano ang ibig niyang sabihin. Biglang sumugod sa kanya ang isang babae at hiniling sa kanya na iligtas ang kanyang ina, at pinagtibay at tinanong ng protagonist kung saan siya nakaramdam ng sakit. Ipinaliwanag ng ginang na sumakit ang tiyan ng kanyang ina simula pa kagabi. Humanga si Hansen, dahil hindi pa siya nakakita ng isang healer na kasing sinsero niya sa gustong magpagamot ng mga pasyente. Iniisip ni Raymond ang pasyente sa lahat ng sitwasyon, at ngayon na nararamdaman ito ni Hansen, napagtanto niya na naging ganito ang kanyang senior, ang kalunos-lunos na kakayahan sa pagpapagaling na mayroon si Raymond na hinding-hindi niya maaaring maging isang healer, sa kabila ng pagmamaliit ng lahat. Hindi naging tamad si Raymond noong nag-aaral ng hilang. Kaya inakala ni Hansen na ang kakayahan sa pagpapagaling na ito ay maaaring ibigay kay Raymond dahil mas sinsero siya kaysa sa iba tungkol sa paggamot sa pasyente. Tiningnan ng protagonist si Hansen at inutusan siyang maghanda para sa operasyon kung kailangan nila itong gawin, at pumayag si Hansen. Sa gabi, ang protagonist ay nagunat ng kanyang braso at masaya habang sila ay tapos na para sa araw na iyon, na kung saan ay abala, siya ay masaya na tumingin kay Hansen, nagtanong kung dapat nilang ayusin ang account para sa araw na iyon at iniisip kung magkano sila sa araw na iyon. Habang kino-compile at kinakalkula ang data, nagtaka si Hansen kung bakit nagkaroon sila ng napakalaking kakulangan sa pera. Pinagtibay ng protagonist, ngunit hindi ito maintindihan, dahil natalo sila. Ito ay dahil hindi nila sinisingil ang mga hindi kayang magbayad para sa paggamot at itinuring ang mga kasong ito bilang gastos lamang sa promosyon. Ang protagonist ay nagpatibay at nagsimulang umiyak, kahit na siya ay handa na hindi kumita ng malaki sa mga slums, ngunit ang mga pagkalugi ay mas malala kaysa sa kanyang naisip. Gayunpaman, ayaw ni Raymond na talikuran ang mga pasyente dahil lang sa wala silang pera. Sinubukan ni Hansen na gawing walang stress ang kanyang senior. Ipinaliwanag na okay lang, at siguradong unti-unting bubuti ang mga bagay. Magtatrabaho siya ng libre. Dahil nag-aaral siya ng medical techniques mula kay Raymond, nag-alala si Raymond sa kanyang pera at pumayag na ituring itong isang investment. Natitiyak niya na kapag siya ay naging mas mahusay at nakakuha ng higit na reputasyon, natitiyak niyang bibisita rin ang mayayamang pasyente, at sumang-ayon si Hansen sa kanya. Umaasa siyang kikita siya ng 1 toneladang pera kapag nangyari ito, kaya nagpasya siyang magsaya sa ngayon. Umiiyak ang protagonist dahil kailangan niyang uminom ng sabaw ng gulay sa ngayon, at walang nakakatulong dito. Nakikinig sa usapan nila ang kakaibang lalaki sa labas. Galit na tumingin ang lalaki sa kanila, at sa kanyang base,
galit na galit niyang hinampas ang mesa at ayaw gawin ni Raymond ang lahat ng gusto niya, dahil lahat ng pasyente ay pupunta sa klinik ni Raymond, at dahil doon, mawawala ang lahat sa kanila, ng kanilang kita. Naisip ng mabilog na lalaki na ang mga illegal healers na tulad nila ay mabubuhay lamang sa likod ng mga desperadong tao sa mga slums. Lahat sila ay nag-aalala, ngunit ang lalaki ay ngumiti ng tuso at naisip na dapat nilang hilingin kay Raymond na magtrabaho sa kanila at taasan ang kanyang bayad sa paggamot. Kinabukasan, pagkatapos ng paggamot sa isa pang pasyente, nakakuha siya ng higit pang mga puntos ng karanasan, at inutusan ni Hansen ang ginang na kailangan niyang mag-ingat. Pumayag naman si Raymond at pinayuhan siya na huwag mag-overwork, dahil mas mabuti na siya ngayon. Maya-maya lang ay may nakita silang papalapit sa kanila, at tinanong siya kung siya ba si Raymond the Healer. Pinagtibay at tinanong ng protagonist kung sino siya. Ipinaliwanag ng mga taong iyon na sila ang Bay Region Healer Alliance Association. Ipinaliwanag ng lalaki na ang ginagawa niya ngayon ay gumagawa ng gulo sa order sa pamilihan. Kaya gusto niyang taasan niya ang kanyang bayad sa paggamot ng hindi bababa sa 100 pina o umalis sa Bay Region. Nag-alala si Hansen dahil ang 100 pina ay 10 beses na mas mataas kaysa sa kasalukuyang bayad sa paggamot. Ipinaliwanag ng protagonist na walang sino man sa mga mahihirap ang maaaring magbayad ng halagang iyon. Gayunpaman, ito ay hindi mahalaga sa kanya, dahil ang kapangyarihan na kanilang ginagamit ay bukas at ibinigay sa kanila ng langit. Kaya't upang makatanggap ng gayong marangal na pagtrato, natural lang sa mga taong iyon na magbayad ng ganoong halaga, at kung wala silang perang panggastos, dapat silang mamatay ng tahimik. Ang protagonist ay tumingin sa mga tao at dapat na ang dahilan kung bakit ang mga tao sa Bay Region ay hindi makatanggap ng disenteng pagtrato ay dahil sa mga miyembro ng asosasyon. Ramdam ng protagonist ang sakit ng mga taong iyon dahil hindi matanggap ng kanyang ina ang paggamot dahil sa mga taong katulad nila. Karamihan sa mga taong iyon ay mga ilegal na manggagamot. Walang mga kwalipikasyon. Kaya alam ni Raymond na hindi uobra ang pakikipag-usap sa kanila ng maayos. Ang protagonist ay nag-rumble na naiintindihan niya ang kanilang sinabi, at ang lalaki ay natuwa, dahil ang bagong healer ay mabilis na naunawaan ito. Alam ng protagonist na ang tanging bagay na gagana para sa mga taong iyon ay ipakita sa kanila kung sino ang boss. Galit na tinanong sila ng protagonist kung bakit hindi formal ang kanilang pakikipag-usap sa kanya, nang siya ay isang maharlika. Galit na galit niyang tinanong si Hansen kung nakita niya ang mga kriminal na ito na sinusubukang bantayin ang maharlika habang nang ahas silang pagbabantaan siya, na sinuportahan ni Count August. Pagtibay ni Hansen nang marinig niya ito, at tinanong ang kanyang nakatatanda kung dapat niyang iulat ang mga ito sa mga gwardya. Nag-aalala ang lalaki. Ngunit tinanong sila kung sa tingin nila ay pupunta ang mga gwardya sa isang lugar na tulad nito, dahil mayroong isang bagay na mas nakakatakot kaysa sa mga awtoridad sa mga slum. Alam ng protagonist na hindi darating ang mga gwardya na sinuhulan nila, ngunit galit na galit niyang tinanong sila kung nang ahas silang gumamit ng mga gangster para saktan sila, pagkatapos ay hahayaan ito ng mga gwardya ng Count August na dumausdes. Nagsimulang bamulong ang ginang nang marinig niyang binalikan ni Count August si Raymond kaya masakit para sa kanila kung makikipag-usap sila sa isang maharlika na may kapangyarihan. Nilinaw naman ng lalaki na hindi niya dapat isipin na tatayo sila dahil lang dito. Nag-aalala si Hansen, iniisip kung magiging okay sila, ngunit ngumiti ang protagonist at ipinaliwanag na pinipili lang ng mga taong ito ang linggo para hindi sila gumawa ng anuman laban sa mga taong mas malakas kaysa sa kanila. Pagkaalis nila, humingi siya ng paumanhin sa kanyang mga pasyente para sa kaguluhan sa paligid at nais na ipagpatuloy ang paggamot. Samantala, galit na galit ang mga illegal healers na iyon dahil ayaw nilang iwan ng ganoon kadali si Raymond. Gayunpaman, alam nilang kung makikipag-usap sila sa isang taong inalalayan ni Count August. Tiyak na magdadala sila ng galit nito. Alam nilang maharlika ang pangalan ni Raymond, pero maharlika pa rin ito para mapunta sila sa korte dahil sa noble contempt. Tumingin siya kay Healer Lang at tinanong siya kung walang paraan para dito. Nag-isip sandali si Healer Lang, at hindi siya makapaniwala na lumitaw si Raymond sa isang lugar tulad ng Bay Region pagkatapos ng huling insidente, dahil nagpasya siya at nagpakita ng paghamak sa isang maharlika. Ang kanyang kwalipikasyon sa healer ay inalis at siya ay pinalayas. Wala siyang choice kundi magtago sa mga slums at maging isang illegal healer.
Galit siya kay Raymond dahil sa kanya nangyari ang lahat ng ito. Iminungkahi niya na madaling tanggalin si Raymond dahil kailangan nilang magkalat ng tsismis na siyam ang treatment method ni Raymond.